Ang video na ito na inyong naririnig, nababasa o napapanood ay pagsasadula lamang. This is a work of fiction. Names, characters, business, events, government issue and incidents are the product of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events or place is purely coincidental and not intended to harm other people. Panata 16. Kuya Thoren, kumusta ang pakiramdam mo? Buhat sa pagbabasa ng nobela mula sa favorite author niyang si John Grisham ay ibinaling ni Thoren ang tingin sa kanyang kapatid nang pumasok ito sa kanyang silid. Mababakas sa mukha nito ang pag-aalala habang naglalakad papalapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Don't worry, sis. I'm okay. Nakainom na ako ng gamot, nakangiti niyang sagot sa nakababatang kapatid saka ibinaba ang librong hawak at umakbay rito. Bakit kasi di ka tumawag na sa kubo pala kayo matutulog ni Malaya? Di sana, nadalhan ka ng maintenance meds mo, nakasimangot na sermon ni Thien sa kanya. Alam mo namang sumasakit ang chest mo pag hindi ka nakakainom, di ba? Hindi maitago ni Thoren ang ngiti habang nakatingin sa kanyang kapatid. Para kasing mas matanda pa sa kanya ito kung umasta ng mga sandaling iyon. Hindi tuloy niya maiwasang maalala ang kanilang ina. Ganoong-ganoon din kasi ito sa tuwing pinagagalitan silang magkapatid. Come on, wala namang nangyaring masama, hindi ba? Kaya wag ka nang magalit dyan, aniya saka kinurot ang pisngi nito. Pinukol naman siya nito ng masamang tingin pero maya-maya lang ay ngumiti rin ng matamis. Ikaw, ha? Anong ginawa niyo ni Malaya sa kubo, kuya? Tanong nitong nanunukso. Kayo na ba, kuya? Yuzisa pa ng kapatid sa kamahina siyang siniko. Sa sinabi ay malapad na ngumiti si Thoren sa kapatid. Nagbalik kasi sa isipan niya ang masarap na pakiramdam noong kasama niya si Malaya sa kubo. He will surely never forget that blissful moment in his entire life. Oh my God! Thien exclaimed at saka pinukol siya ng nanunuring tingin. Did you make? Oh, hindi no. Putol ni Thoren rito. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Napailing tuloy siya habang nakatingin dito. I respect Malaya, okay. I can't do that to her, aniyang in-emphasize pa ang salitang, that, para iparating dito na alam niya ang ibig nitong sabihin. Sa sinabi ay parang nabunutin ng tinek si Thien at saka muling binigyan ng nanunuksong tingin ang nakatatandang kapatid. You really love Malaya, no? Tanong nitong ikinangiti naman ng matamis ni Thoren. Of course, I love her. At gagawin ko ang lahat para mahalin din niya ako, he replied with full determination. Why, kuya? Ulats pa rin ba? Hindi mo ba nararamdaman na may gusto siya sa'yo? Sunod-sunod na tanong naman ni Thien at saka umayos ng upo at matamang pinagmasdan ang kanyang kuya. Gusto talaga niyang maging masaya na ang kanyang kuya Thoren, kaya nga ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para ilakad ang kanyang kuya kay Malaya. Kulang na lang nga ay siya na ang manligaw para rito. Sa kabilang banda, napaisip naman si Thoren sa tanong na iyon ni Thien. Muli ring nagbalik sa balintataw niya ang mga kaganapan sa kubo kasama si Malaya. Kung kilos kasi ng dalaga ang pagbabasehan, masasabi niyang posibleng may pagtingin din ito sa kanya. Lalo na noong makita niya ang labis na pag-aalala nito sa kanya dahil sa biglang pananakit ng kanyang dibdib kaninang umaga. Idagdag pa ang yakap na pinagsaluhan nila ng dalaga, maging ang pagtulog nila ng magkatabi. Kaya naman dahil doon, malakas ang paniniwala niyang maaaring gusto rin siya nito at nahihiya lang itong magsabi. Please, God. Sana nga, hindi ito false hope. Ayaw kong pangunahan si Malaya. Handa naman akong maghintay sa kanya, tugon ni Thoren sa nakababatang kapatid. Anyway, tumawag sa akin si Nikolai. Itinatanong kung ano raw ang gusto mong gift sa birthday mo. Natigilan naman si Thien nang marinig ang pangalan ng lalaki. Si Nikolai ang best friend ng kanyang kuya Thoren at doon din sa Santo Cristo naninirahan. Pero dahil ito ang nagmamanage ng law firm ng kanyang kuya, kaya't nasa Manila ito nakabase ngayon. Matagal nang may pagtingin si Thien kay Nikolai na 10 years ang gap ng edad sa kanya. She was only 10 years old when she first saw Nikolai in their mansion.
20 years old na ito noon at kasalukuyang nag-aaral ng college. Since then, ginawa ni Thien ang lahat para magpapansin sa lalaki. But he always treats her like a little sister. Until her 18th birthday, she confessed her feelings to Nikolai. Pero sa tinawanan lang siya ng lalaki at sinabing, "Puppy love," lang daw ang feelings niya para rito. She had been hurt so bad but she admitted, she still loved Nikolai. At lahat ng iyon ay alam ng kanyang kuya Thorin. Natulala ka na naman dyan. Narinig mo lang ang pangalan ng Angus na yon, pakli ni Thorin sa kapatid ng Mapansing parang nagda-daydream na naman ito. Ngumiti naman ng matamis si Thien sa kanyang kuya Thorin. Please tell to Nikolai, I want him as a gift. Pakirap ka mo ang sarili niya ng magandang gift wrap, saad nito na ikinasama ng mukha ni Thorin. I told you Thien Celestine, kalimutan mo na ang kung ano mang feelings mo para kay Nick. I don't want you to get hurt. Besides, he has a girlfriend and they're planning to get married, mariing sabi ni Thorin sa nakababatang kapatid. Ayaw niya sanang sabihin pa sa kapatid ang tungkol doon, pero sa tingin niya ay iyon lang ang paraan para kalimutan na nito ang nararamdaman para sa kaibigan niya. Kilala niya si Nikolai, alam niyang kapatid lang ang tingin nito kay Thien. Isa pa, ayaw niyang masaktan ang kapatid. Bata pa naman ito. Tiyak na may mahahanap pa itong lalaking karapat-dapat para rito. Ganon ba, kuya? Wait lang, may nakalimutan pala akong gawin, ani Thien sa katumayo at nagtuloy-tuloy sa paglabas ng silid. Hindi na pinigilan ni Thorin ang nakababatang kapatid. Alam niyang nasaktan ito pero mas maigi na ang ganoon. Mahal niya ang nag-iisang kapatid kaya't hindi siya makapapayag na saktan ito ang kahit sino. Kahit kaibigan pa niya. 11:00 na iyon ng gabi subalit hindi pa rin makatulog si Malaya. Paano'y parang sirang plaka kasi na paulit-ulit na bumabalik sa balintataw niya ang mga naganap sa pagitan nila ni Thorin. Ipinasya niyang magtungo sa malaking balkonahe upang magpahangin, at dahil nga malalim na ang gabi, natitiyak niyang natutulog na ang lahat ng tao sa mansyon. Suot ang manipis na bulaklaking sando at pejama na nabili niya sa kabayanan, ay lumabas siya ng kanyang silid. Kaagad siyang nagtungo sa balkonahe na makikita sa ikatlong palapag. 5 palapag kasi ang mansyon, at sa ikatlong palapag ang kanyang silid. Doon din makikita ang mga guests room. Sa palapag ding iyon naroon ang silid ng sundalong si Timothy. Sa ika-4 naman ay naroon ang silid ng magkapatid na Thorin at Thien. Sa panghuling palapag ay naroon ang malaking bulwagan. Doon ginaganap ang malalaking pagtitipon sa mansyon ng mga Fuentebella. Nagtuloy-tuloy si Malaya patungo sa balkonahe ng Mapansing nakabukas iyon. Kapag kasi natutulog na ang mga tao sa mansyon, ay isinasara ang malaking pinto nito na yari sa makapal na salamin. Sino kaya ang naririto? Paipang tanong ni Malaya habang ang paningin ay nasa nakabukas na balkonahe. Hanggang sa tuluyan siyang makalapit doon at bumungad sa kanya si Thorin na noon ay tila malayo ang iniisip habang may hawak na tasa na marahil ay kape. Kaagad namang naramdaman ni Thorin ang presensya sa kanyang likuran kaya't nilinggan niya iyon. At gayon na lamang ang ngiti niya nang makitang si Malaya iyon. Laya, mahinang saad niya habang nakatingin sa maamong mukha nito. Hindi ka rin ba makatulog? Yuzisa pa ng binata. Marahan namang naglakad si Malaya papalapit kay Thorin at nang may isang dipa na lang ang layo niya ay huminto siya sa katumangala sa madilim na kalangitan. Pulos makikislap na bituin ang nakikita niya sa kalangitan na napakagandang pagmasdan ng nga sandaling iyon. Tama ka, hindi pa kasi ako dalawin ng antok, tugon ni Malaya na nakatingala pa rin sa mga maningning na tala. Ganon ba? Bakit? May bumabagabag ba sayo? Sandaling nag-isip si Malaya sa tanong ni Thorin. Ang totoo'y pinag-iisipan niyang tanggapin na ang panliligaw na nais ng binata. Total ay napatunayan na naman niyang mabuting tao ito. Alam niyang maiintindihan siya nito kapag nalaman nito ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. May gumugulo ba sayo, Laya? Come on, tell me. Baka sakaling matulungan kita. Mula sa magandang kalangitan ay ibinaling ni Malaya ang tingin sa lalaking nasa tabi niya. Bakas ang pag-aalala sa gwapong mukha ni Thorin habang nakatunghay sa kanya. Marahil ay hiniisip nitong mayroon nga siyang di naramdam. Oo,
Mayroon ngang gumugulo sa isipan ko, Thorin. Ani Malaya saka itinago ang pagkailang sa kaharap. Lalo namang sumidhi ang pag-aalala na mababakas sa anyo ng lalaki nang marinig iyon mula kay Malaya. Kung ganon, ano yun? Can you please tell me, Laya? Humugat muna ng malalim na hininga si Malaya upang kalmeyan ang sarili. Binabalot na rin kasi siya ng matinding kaba ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay para iyong sesabog. Ikaw. Anong ikaw, Laya? Clueless na tanong naman ni Thorin. Ikaw ang gumugulo sa isipan ko, Thorin. Sa aking palagay kasi ay gusto nakita. Kabanata 17. Simula ng gabing nagtapat si Malaya ng damdamin kay Thorin, ay naging mas malapit na ang dalawa. Naging madalas na magkasana ang mga ito, sa mga lakad man o kahit sa hasyenda lamang. He also often dates Malaya and gives her different surprises. At talagang ikinatuwa iyon ni Thayen pati na rin ang mga manggagawa sa mansyon at hasyenda Fuentebella. Masayang masaya ang mga ito para sa kanilang mabait na senyor ito, kahit nga hindi pa nga opisyal na magkasintahan ang mga ito. Subalit ang pinakamasaya sa lahat ay walang iba kundi si Thorin mismo. Dahil sa wakas, ay dininag ng Diyos ang panalangin niyang mahalin din siya ng dalaga. Though hindi pa man siya sinasagot ni Malaya, nararamdaman naman niya ang 100% pag-asa na hindi siya bibiguin nito. After a month of Thorin's courtship with Malaya, the woman finally accepted his love. Ayon pa sa dalaga, sapat na raw ang halos kalahating taon nilang magkasama sa iisang bubong upang mapatunayan na tunay ang damdamin niya para rito. Thorin felt like he was the happiest man in the world at that moment. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya nang sabihin nitong mahal siya nito. Sinundo ni Thorin ang kasintahan sa shop ng kanyang kapatid dahil may usapan silang isasama niya ang nobya sa isang party. Inaanyayahan kasi siya ni Don Ismael Aragoncillo sa kaarawan ng anak nitong babae. Si Don Ismael Aragoncillo ay isa rin sa malapit na kaibigan ng kanilang pamilya sa Santo Cristo, at isa rin sa pinakamayang pamilya roon. Humalik pa muna si Thorin sa pisngi ng kasintahan nang salubungin niya ito palabas sa establishment. Let's go, love. Nag-text na sakin si Thayen. Nagmamadali raw siyang umuwi para ayusan ka. Nakangiting bungad ni Thorin sa nobya saka ay nalalayan ito sa baywang patungo sa sasakyan niyang nakaparada, ilang hakbang mula sa kinaroroonan nila. Kimi namang ngumiti si Malaya sa nobyo sa kamarahang tumanggo. Sinabi nga niya sa akin kanina iyon bago siya pumasok, sagot niya sa lalaki. Excited kasi yun sa kapatid na babae, kaya siguro ikaw ang pinagdidiskitahan niya, ani Thorin saka ipinagbukas ng pinto ng sasakyan ang kasintahan. Inabot pa niya ang kanang kamay nito para alalayang sumakay. Salamat, Thorin, ani Malaya sa nobyo nang makapasok sa loob ang binata at ang maniobra ang sasakyan paalis. Siya nga pala, hindi ba nakakahiya kung isasama mo ako sa party? Okay lang naman sa akin kung si Thayen ang isasama mo. Sa narinig ay saglit na nilingan ni Thorin ang dalaga. As expected, bakas sa mukha ng kasintahan ang pag-aalinlangan ng sulyapan niya. Pero ikaw ang girlfriend ko kaya ikaw ang gusto kong kasama, ani Thorin sa kamuling ibinalik ang tingin sa kalsada. Bakit? Ikinahihiya mo ba ako? Dagdag pa niya na ikinagulat naman ng nobya. Bakit naman kita ikakahiya? Ako nga ang kaiya-hiya dahil hindi naman ako gaya mong galing sa mayamang angkan. Ano na lang ang sasabihin ko pag tinanong nila ang tungkol sa pamilya ko? Ano ang sasabihin ko, Thorin? Ano na lang ang iisipin nila kapag nalaman nilang napulot mo? Naputol ang paglilitanya ni Malaya nang biglang magpreno ang nobyo. Nagulat naman siya sa ginawa nito kaya pinukul niya ito nang nagtatanong na tingin. Subalit natameme rin siya nang makitang seryoso ang anyo ng lalaki. Walang kenjeting ngiti sa labi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo Malaya, na wala akong pakialam kung sino at ano ka pa? Na wala akong pakialam sa sasabihin nila. Mariing sabi ni Thorin habang matamang nakatingin sa kasintahan. Lihim namang nakagat ni Malaya ang ibabang labi dahil ngayon lang niya nakitang ganoon ang nobyo. Pero ikaw lang naman ang inaalala ko. Mahinang yuzel ni Malaya sa kayumoko sa kanyang magkahugpong na palad. Kinakain rin siya ng matinding konsensya ng mga sandaling iyon.
Hindi pa kasi niya inaamin ang totoo niyang pagkatao sa nobyo. Kung dati ay malakas ang kanyang loob, ngayon ay naduduwag na siya. Si Thorin ang una niyang pag-ibig at mahal niya ang lalaki, kaya naman ganoon na lang ang takot niya kung sakaling malaman nito ang totoo at layuan siya. Ayaw niyang mawala ito, at inisip pa lang niyang mangyayari iyon ay sobra na siyang nasasaktan. Sorry, Thorin. Mahal na mahal kita pero patawad dahil hindi ko kayang aminin ang tunay kong pagkatao. Namayani ang sandaling katahimikan sa magkasintahan, pero maya-maya lang ay ginagap ni Thorin ang kamay ng dalaga sa kadinala iyon sa kanyang labi at masuyong hinagkan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Malaya. Mahal na mahal kita at hindi ako makapapayag na mawala ka pa sakin. Puno ng emosyon na wika ni Thorin sa nobya. I've been hurt before, at kung mauulit pa yun baka ikamatay ko na. Lingid sa kaalaman ni Malaya, may iba pang ibig sabihin ang nobyo sa tinura nito. Sa mga sinabi ng kasintahan ay hindi mapigilan ni Malaya na haplasan ang mukha ng nobyo. Marahan pa siyang ngumiti rito habang magkahinang ang kanilang mga paningin. Mahal na mahal din kita, Thorin. Iniisip ko pa lang na mawawala ka sakin, para na akong mababaliw, puno ng pagmamahal na saad ni Malaya sa nobyo. Tinabig naman siya ng lalaki papalapit dito sa kamahigpit na niyakap. Thank you so much for coming to my life, Malaya, masuyong wika pa nito matapos ay hinagkan siya sa pisngi. Good evening, Don Ismael. This is Malaya, my girlfriend, pakilala ni Thorin kay Malaya sa matandang lalaki na nasa late 50s ang edad. Nakasuot ito ng dark gray suit na pinarisan ng itim na bowtie. Bagay na bagay sa matanda ang suot lalo pat may katangkaran ito. Maamo ang bukas ng mukha ng Don, matikas kahit may katandaan na. Hindi rin mapagkakailang magandang lalaki ito noong bata pa. At unang tingin pa lang sa matanda, hindi maitatangging nanggaling ito sa prominenteng pamilya. Sandali namang pinakatitigan ni Don Ismael ang dalaga na ipinagtaka naman ni Thorin. Pero agad din itong naglaho ng ngumiti ang Don at inilahad ang palad kay Malaya. What a lovely name, hiha. Anyway, I'm Ismael Aragoncillo. I'm pleased to meet you, Malaya. Nakangiti namang tinanggap ni Malaya ang pakikipagkamay ng matandang lalaki. Ikinagagalak ko ring makilala kayo, Don Ismael, ganting bati ni Malaya. Hindi rin maipaliwanag ng dalaga kung bakit pakiramdam niya ay kaygan ng loob niya rito. Kadalasan kasi, kapag isinasama siya ng nobyo sa ganoong pagtitipon at ipinakikilala sa mga aristokata ay para siyang sinasakal. Pakiramdam niya ay may tanikala sa kanyang leeg na pumipigil sa paghinga niya. Don Sebastian, halina sa loob at nang maumpisahan na ang party, niaya pa ng matanda kay Thorin. Thank you, Don Ismael, tugon naman ni Thorin sa kaiginiya ang nobya patungo sa malaki at magarang bulwagan ng mansyon. Nagpatangay naman ni Malaya sa dalawang lalaki, at bagaman bahagya siyang nakararamdam ng pagkailang dahil sa napakaraming bisita, ay nagawa naman niyang dalhin ang sarili. Pinagtitinginan din siya ng ibang kalalakihan sa pagtitipon dahil sa simple ngunit elegante niyang ganda. Bagay na bagay sa dalaga ang suot nitong black sequined bodycon gown na sleeveless, at dahil v-neck iyon, lantad din ang may karamtamang dibdib nito. Pinarisan din ang kasuotang iyon ng isang diamond chandelier earrings. Samantalang ang mahaba at itim na buhok naman nito ay bahagyang kinulat sa dulo. Si Thorin naman ay hindi pa huhuli sa kagandahan ng nobya. Maging ito ay elegante at gwapo ring tingnan dahil sa suot nitong black tuxedo na pinarisan ng white long sleeve polo bilang panloob. Hindi rin nakabutones ang bandang dibdib yun, exposing his firm chest. Ang mahabang buhok naman ng binata ay nakapusod na nakadagdag sa hotness nito. Maging ang balbas at bigot nito ay bahagya ring tinabasan na lalong nagpagwapo rito. Nasaan ang may birthday, Thorin? Yuzisa ni Malaya nang marating nila ang magarang bulwagan kung saan nalalatagan ng red carpet ang pinaka-aisle. Hindi rin maiwasang humanga ng dalaga sa ayos ng bulwagan. Unang tingin pa lang ay masasabing hindi basta-basta ang pagtitipon na iyon. Napakaganda at elegante ng mga disenyo ng kagamitan na naroon. Simula sa chandeliers, tables, chairs, maging sa plato, baso, at kubyertos.
Umiling naman si Thorin sa nobya saka ginagap ang isang palad nito. Sabay nilang sinundan ng tingin si Don Ismael Aragoncillo nang umakyat ito sa mini stage at magsalita sa mikropono. Happiest birthday to my precious daughter, Ori Margaret. Nasaan ka man ngayon, mahal na mahal ka ni Daddy. Puno ng emosyong turan ni Don Ismael sa microphone. Almost 20 years nang nawawala ang nag-iisa niyang anak na babae. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin si Don Ismael na makikita niya ito. Salaysay naman ni Thorin kay Malaya matapos marinig ang sinabi ng matandang Don. Kabanata 18. Kasalukuyang nagpapahangin si Thorin sa may veranda dahil hindi siya makatulog ng gabing iyon, nang maramdaman niyang may lumapit sa kanyang tabi. Nang lingunin niya ito, ang kapatid na si Thayen ang bumungad sa kanya. "Hello, kuya. Did I disturb you?" Nakangiting tanong ng kapatid. "Hindi naman. Bakit? May kailangan ka ba?" "Gusto ko lang itanong kung kumusta kayo ni Laya." Ani Thayen sa kanya sa samandal patalikod sa veranda. Maaliwalas din ang mukha ng kapatid habang nakatingin sa kanya. "We're very happy sis," ani Thorin na hindi mapigil ang mapangiti ng sandaling iyon. Sa tuwing naiisip kasi niyang kasintahan na niya si Malaya, ay walang kasansaya ang nararamdaman niya sa dibdib. He really loves Malaya, at ayaw na niya itong mawala pa sa kanyang tabi. At dahil sa pagmamahal niyang iyon, maski ano pa ang malaman niya tungkol sa pagkatao nito ay matatanggap niya. Ganoon niya kamahal ang dalaga. Besides, noon pa man ay nararamdaman niyang may hinilihim ang kanyang nobya. Ngunit dahil inirerespeto niya ito, ayaw niyang usisin pa. Hihintayin na lang niya ang pagkakataong sasabihin nito ang lahat ng dapat niyang malaman. "I'm very happy for both of you, Kuya Thorin," sincere namang saad ni Thayen sa nakatatandang kapatid. "Bakit hindi mo pa siya yayaing magpakasal? Besides, matanda ka na at si Malaya naman nasa right age na. Saka sa iisang bahay naman na kayo nakatira, though di pa nga lang nagtatabi." "Well, hindi pa nga ba?" Panunokso pa nito na ikinilang ni Thorin bagaman nakangiti. "I respect Malaya, okay. Kaya itigil mo yang kapalyahan mo. Ang bata-bata mo pa, may alam ka na sa ganyan," kunwari ay saway naman ni Thorin dito bagaman nakangiti. "Kuya, 20 years old na ko next week. I'm not a child anymore, okay. Saka anong masama sa sinabi ko? Bakit? Ayaw mo bang pakasalan si Malaya?" Nakangisi pang tanong ng kapatid. "Of course, I want to marry her. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustang mapakasalan si Malaya, but..." Sinadya ng binata na putulin ang sinasabi sa katumangala sa madilim ngunit maaliwalas na kalangitan. Kaagad namang nahulaan ni Thayen ang nais sabihin ng nakatatandang kapatid. "Hindi mo pa ba sinasabi sa kanya ang tungkol sa sakit mo?" Kunot noong tanong ni Thayen saka umayos ng tayo at humarap sa kanyang Kuya Thorin. "Wag mo sabihing ililihim mo. May karapatan si Malaya na malaman ang tungkol sa kalagayan mo, kuya," wika pa ng dalaga na may bakas ng pagtutol sa tinig. "Natatakot ako, Thayen. Baka kapag malaman niya, iwanan din niya ako gaya ni Kelly." Referring to his ex-girlfriend who left him on their wedding day. Sa narinig ay marahas na bamantong hininga ang kanyang kapatid. "Kuya, si Ate Kelly, iniwan ka dahil sa lalaki at hindi dahil dyan sa sakit mo," mahina ngunit mariing wika ni Thayen sa kanya. She lowered her voice in concern that Malaya might hear what they were talking about. "Saka wala ka bang tiwala sa pagmamahal ni Laya para sa'yo, kuya?" Tanong pa ni Thayen. Napaisip naman ang binata sa mga sinabi ng nakababatang kapatid. Alam niyang may punto ito. Ayaw man niyang pagkumparahin si Malaya at ang dating nobyang si Kelly, pero batid niyang magkaibang-magkaiba ang dalawa. Malaya had a personality he had never seen before with his past girlfriends. Aside from that, though tahimik at mahiyaing tao ang kanyang nobya, hindi naman ito nabibigo na iparamdam kung gaano siya nito kamahal. Bagay na sobra niyang ipinagpapasalamat. "I think, kailangan na rin niyang malaman." Matapos ng sandaling katahimikan na namayani sa magkapatid ay nagsalita si Thorin. "All right then. I'll tell her soon," may pinalidad na wika niya sa kapatid. Napangiti naman ng malapad si Thayen dahil sa narinig.
Then pagkatapos, kasalanan na. Nanunukso pa nitong tanong sa kanyang Kuya Thorin. Hindi naman mapigil ng binata ang pagkawala ng matamis na ngiti dahil sa sinabi ng kapatid. After na ng birthday at graduation mo. Oh, my gosh. I'm so excited, Kuya Thorin. Sa wakas, magiging totoong sister-in-law ko na si Malaya. Bulalas nito. Huwag kang masyadong maingay. It's our secret, saway naman ni Thorin sa kapatid sa kanilingan ang pintong salamin ng veranda para tiyakin na wala roon ang nobya. Nasa kwarto na kasi ito at malamang ay natutulog na. Habang nagsusuklay ng kanyang buhok at nakaharap sa malaking salamin ay nakarinig si Malaya ng mahinang katok sa pinto ng kanyang silid. Bigla ay tinambal ang puso niya ng mga sandaling iyon. Alam kasi niyang ang kanyang nobyo ang nasa labas ng silid. Tuwing umaga kasi ay dinaraanan siya nito sa kanyang kwarto at sabay silang nananaog sa komador para sabay mag-agahan. Kaagad tinungo ni Malaya ang pinto at mabilis na binuksan. At sumikdo ang kanyang dibdib nang makita ang gwapong mukha ng kasintahan. Sapat na rin ang magandang ngiti nito sa kanya para mawindang ang kanyang puso. Kaagad din niyang masamyo ang amoy panlalaking shampoo nito. Basa pa kasi ang mahabang buhok nito na nakaladlad sa malapad at matipuno nitong balikat. At kahit simpleng kulay asol na long sleeve na nakatupi hanggang siko at bukas ang bandang dibdib ang suot nito, ay mukha itong modelo sa kanyang paningin. Good morning, love. Masuyong bati nito sa kaginawaran siya ng mabilis na halik sa pisngi. Pakiramdam ni Malaya ay uminit ang kanyang pisngi at punong tenga dahil sa masuyong pagbigkas nito ng endearment ng sa kanya. Pero kasabay niyon, nakaramdam din siya ng hiya dahil hindi pa kasi niya nakakatawag sa endearment na iyon ang nobyo. Good morning, Thorin. Sabi na lang niya sa kanahihiyang ngumiti rito. Nanatili lang si Thorin na nakatayo sa labas ng silid niya. Ganoon lang ang setup nila tuwing magpupunta ito roon. Hanggang doon lang ito sa labas at kahit kailan ay hindi nagpilit na pumasok sa kanyang silid. Nalubos naman niyang hinahangaan. Maging ang sweet gestures na ginagawa ng kanyang nobyo ay halik lang sa pisngi at pakikipagdaop palad. Bukod doon ay wala na. Kung kaya't kahit hindi man niya sabihin, ramdam niyang inirerespeto siya ng lalaki. Kailan mo kaya ako tatawagan ng love? Parang di na ako makapaghintay, ha? Pilyong wika ni Thorin sa dalaga. Bagaman alam ni Malaya na biro lang iyon ay tinamaan pa rin siya sa sinabi ng kasintahan. Hindi rin kasi niya malaman kung bakit nahihirapan siyang bigkasan iyon kahit gustong-gusto niya. Gusto niyang iparamdam sa nobyo na mahal niya ito ng sobra kahit sa pamamagitan lang ng pagtawag dito ng kanilang endearment. Napayuko na lang si Malaya dahil sa hiyang nararamdaman. Huwag mo sanang iisipin na hindi kita mahal dahil hindi ko magawang. Naputo lang sana'y pagsasalita ni Malaya nang hawakan siya sa baba ni Thorin at pilit iniangat ang kanyang mukha para magtama ang kanilang paningin. Hindi ko yun iniisip, love, dahil nararamdaman ko namang mahal mo ako. Isa pa, nagbibiro lang ako. Gusto lang kitang pangitiin. Mas lalo kasi akong nai-in-love sa'yo sa tuwing nakangiti ka, masuyo at puno ng sinseridad na saad ni Thorin. Sukat sa narinig ay kumawala naman ang di mapigil ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Hindi talaga niya akalain na sa paghahanap niya sa kanya sarili noong iwan niya ang kinalakhang magulang ay makakatagpo rin ng pag-ibig. Kung tutusin, wala siyang alam sa pagmamahal. Iyon ang kanyang unang pag-ibig kaya naman bago para sa kanya ang nararamdaman. Hindi niya akalain na ganoon pala ang pakiramdam ng nagmamahal at minamahal. Iyon bang para kang nakalutang sa alapaap? Iyon bang nagagawa kang pangitiin basta maisip mo lang siya? Higit sa lahat, dahil sa pag-ibig ay para bang makakayanan mo ang lahat basta't kasama mo lang ang iyong minamahal. Mahal kita, Thorin, buong pusong turan ni Malaya sa kasintahan habang nakatitig sa mga ito. Mahal din kita, Laya. Hindi ko kaya iyanan kung mawawala ka pa sa sakin, ani Thorin kasabay ng pagsungaw ng munting luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pero lingid sa kaalaman ng dalawa, may isang banta ang nakaabang sa kanilang pagmamahalan. Isang banta na maaaring magpabago ng lahat. Kabanata 11. Abala ang lahat ng kawaksi sa Hacienda Fuentebella, ang araw kasing iyon ay ang 20th birthday ni Thayen.
Double celebration ang mangyayari ng gabing iyon. Dahil kasabay ng kaarawan ng dalaga, ay ang pagse-celebrate ng graduation nito sa susunod na araw. Kaya naman talagang pinaghandaan iyon ng lahat, lalong-lalo na si Thoren. Siya ang mismong nag-aasikaso sa lahat, mula sa invitations, decorations, foods at iba pa. Maging ang nobyang si Malaya abala rin sa pagtulong sa nobyo sa pagprepara sa magiging okasyon. Sa malawak na lawn na may malaking swimming pool, gaganapin ang party kaya naman pinaganda iyon ng husto ng mga trabahador ng hasyenda. Maging ang mga ito kasi ay nagpresentang tutulong sa paghahanda. Palibasa. Mga kapwa aristokrata ang magiging bisita ng mga Fuentebella, kaya naman pinaghusayan ni Thoren ang pagpapaganda sa loob at labas ng mansyon, partikular sa lugar kung saan idadaos ang kasiyahan. Ang malaking lawn ay dinisenyuhan ng kulay puti at pulang lobo. Iyon kasi ang motif na gusto ni Thaian. Hindi lang iyon, ang mga upuan at mesa ay binalutan rin ng pula at puting mantle. Matapos ay nilagyan ang ibabaw nyo ng fresh combined red and white roses bilang disenyo. Samantalang ang swimming pool naman ay nilatagan ng makapal at matibay na salamin sa kaginawang stage. May red carpet din ang nakalatag sa pinaka-aisle ng lawn mula sa entablado patungo sa pinaka-entrada ng malaki at magarbong gate ng mansyon. Sa itsura at ayos pa lang ng mansyon, ay masasabing hindi basta-basta ang yaman ng mga Fuentebella. Bakas kasi ang karangyan sa loob at labas ng naturang mansyon. Ganap na 7:00 ng gabi nang magumpisa ang party. Naroon na sa mansyon ang mga kapwa haciendero na kilala sa bayan ng Santo Cristo tulad ni Don Ricardo Sullivan at Don Ismael Aragoncillo na pawang malapit sa pamilya Fuentebella. Naroon din si Major Cortez, kasama si Timothy at ang iba pa nitong tauhang sundalo. Nag-request din si Thoren ng karagdagang bantay sa hasyenda upang masigurong ligtas sila sa mga tulisan na maaaring sumalakay sa gabing iyon. "You are so beautiful, love," humahangang papuri ni Thoren sa nobya ng makababa ito mula sa grand staircase ng mansyon. "Salamat, Thoren," kimingturan naman ni Malaya. Nakasuot ang dalaga ng royal blue tube evening gown na may slit. Umabot ang slit niyon hanggang sa kalahati ng hita ni Malaya. Ibinagay rin sa suot nito ang tuwid nitong buhok na nakaladlad lang sa balikat. Malaya's simple yet elegant dress that evening was stunning, at hindi mapigilan ni Thoren ang humanga dahil doon. "How about me, kuya? Am I not beautiful?" Nakanguso namang tanong ni Thaian. Kasama rin ito ni Malaya pagbaba sa engranding hagdan. Matamis namang ngumiti si Thoren sa nakababatang kapatid. "Of course, kasing ganda mo si Malaya. At saka, birthday mo ngayon kaya ikaw ang queen of the night," dagdag pa ni Thoren sa dalaga. Napangiti naman ng malapad si Thaian dahil sa papuri ng kanyang kuya Thoren, tapos ay lumingalinga sa paligid na tila may hinahanap. "Kuya, nandyan na ba si Nikolai?" Tanong ng dalaga habang ang paningin ay nasa entrance ng mansyon. "Good evening, birthday girl." Bati ng isang baritonong tinig mula sa entrada ng kabahayan. Ngiting-ngiti ito habang nakatingin sa mga naroroon, partikular kay Thaian. Speaking of the devil, ani Thoren na ang tinutukoy ay ang best friend niyang si Nikolai. Nilakasan pa niya ang boses pagkasabi niyon para ay parinig sa kaibigan. Ahead ito ng 2 years sa kanya pero halos sabay silang lumaki at nag-aral. 30 years old na ito samantalang siya naman ay 28. Ito rin ang nagmamanage ng law firm sa Manila na pag-aari niya. Samantalang si Thaian naman ay tila napipilan nang makita ang binata. Nanatiling nakatingin lang ito kay Nikolai hanggang sa makalapit sa kanila. "Happy birthday, my princess. My God. Hindi ko akalaing dalaga ka na at gaganda ka ng ganito." Nakangiting papuri pa ni Nikolai na bakas sa mata ang paghanga. "Thank you, Nico. Ikaw lang, eh. Sabi ko naman sa'yo, di na ko bata," kiming sagot ni Thaian dito. "Okay, let's go." Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa celebrant, pakli naman ni Thoren sa dalawa. Nagkunwari naman si Nikolai na noon lang nakita ang kaibigan. "Hey, bro. Nandyan ka pala. Akala ko mannequin sa sobrang gwapo, eh." Umiling-iling naman si Thoren sa kanyang best friend. "Ganyan ka lang talaga pag babae ang kaharap mo,
Aniya pagkatapos ay nilapitan ang nobya na noon ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila. By the way bro, this is Malaya, my girlfriend. Napangiti naman ng makahulugan ang kaibigan ng mapatingin kay Malaya, saka lumapit sa dalaga at inilahad ang palad. Good evening, Malaya. Finally, namit din kita. By the way, I'm Nikolai. Your boyfriend's best buddy, pakilala pa. Nito. Madalas kasing ikwento ni Thorin ang nabyang si Malaya sa kanyang best friend. Tuloy ay excited itong makita ang babaeng naging dahilan kung bakit nagmahal muli ang matalik niyang kaibigan. Naiiling namang nakamasid si Thorin nang abutin ni Malaya ang palad ng kaibigan at magkamay ang dalawa. Natutuwa akong makilala ka, Nikolai, pinongwi ka ng dalaga. Matapos ng kaunting berwan ng magkaibigang Thorin at Nikolai ay ipinasya na nilang lumabas sa mansyon at magpunta sa malaking lawn kung nasaan ang mga panauhin. Si Thorin ay nakaalalay sa nabyang si Malaya, while Nikolai became Diane's escort. Nang makalabas ang apat ay nagsipalakpakan ang mga bisita dahil inanunsyo ng MC ang kanilang pagdating. Thorin, meanwhile, was a little nervous that night. May lihim kasi siyang plano ng gabing iyon na siya at ang nakababatang kapatid lang ang may alam. Naging mahaba ngunit masaya ang gabi para kay Malaya. Hindi man siya sanay sa ganoong karangyang okasyon, masaya naman siya dahil kasama niya si Thorin, gayon din si Thyene na itinuring na niyang kapatid. Subalit sa isang banda, naisip din niya ang mga kinalakhang magulang. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang itay Andres at inay Aiseng. Mula nang iwan niya ang mga ito ay aaminin niyang hindi ito nawala sa kanyang isipan. Sa tiwina ay nag-aalala siya para sa mga taong kumupkop sa kanya. Bukod pa roon, hindi rin siya pinatatahimik ng konsensya dahil sa pag-iwan sa kinalakhang magulang. Hiha, nag-iisa ka yata. Nasaan ang iyong nobyo? Naputol ang paglalakbay ng diwa ni Malaya nang marinig ang malamyos na tinig na iyon ni Don Ismael na nasa kanyang likuran. Kaagad hinarap ng dalaga ang matandang Don at saka ginawaran ng kimingiti. Kayo pala, Don Aragoncillo, ani Malaya sa kaharap. Don Ismael na lamang ang itawag mo sakin, hiha, sagot naman nito sa kanya. Anyway, nasaan si Don Sebastian? Tanong pa nito ang tinutukoy ay si Thorin. Nilaibat naman ng tingin ni Malaya ang paligid subalit hindi niya makita ang nobyo. Tanging si Thyene lang ang naroon at masayang kausap si Nikolai. Iniwan kasi siya ni Thorin sa kanilang mesa at sinabing may kailangan lang daw itong gawin. Nagpaalam siyang may kailangan daw siyang gawin, Don Ismael. Bakit po? Yuzisa pa ng dalaga. Wala naman, hiha. Ang totoo'y ikaw talaga ang sadya ko. Nagtataka man sa sinabi ng kaharap ay hindi nagpahalata si Malaya. Bakit po, Don Ismael? May gusto po ba kayong sabihin? Tanong ni Malaya sa pag-aakalang may importante itong sasabihin. Mabilis namang umiling ang matandang Don. Nope, hiha. Nais ko lang sabihin na noong una kitang makita ay magaan ang loob ko sa'yo, anang Don Ismael. Sandali namang napaisip si Malaya. Nakakapagtaka kasing ganoon din ang naramdaman niya sa matanda. Pakiramdam niya, tila matagal na niya itong kakilala. Ganoon din ako, Don Ismael, ani Malaya na sinamahan pa ng ngiti. Alam mo ba, hiha. Kung kasama ko lamang si Ori, ang aking nag-iisang anak ay tiyak kung kasing edad mo siya. Pakiramdam ko tuloy, ikaw ay siya sa tuwing nakikita kita. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ni Malaya nang maulinagan ang pait sa tinig ng Don. Bukod pa roon, kitang-kita niya sa mga mata ang matinding lungkot sanhi ng pinagdaraanan nito. Huwag po kayong mag-alala, Don Ismael. Pasasaan ba't mahahanap din ninyo ang nawawala ninyong anak, pagpapalakas loob ni Malaya sa kausap. Bahagya pa siyang ngumiti pagkasabi niyon. Magdilang anghel ka sana, hiha. Sana nga, nakita ko na siya, ani Don Ismael sabay simsim ng alak sa babasaging kapata. Maya-maya pa, naputol ang pag-uusap ng dalawa nang pumailan lang ang isang tugtugin. Napalingon tuloy si Malaya kung saan iyon nanggagaling. Subalit ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita si Thorin na naglalakad sa gitna ng red carpet, may hawak na isang bangkos ng pulang oras, at sa kabila ay ang mikropono. All I am, all I'll be. Everything in this world.
All that I'll ever need is in your eyes, shining at me. When you smile I can feel all my passion unfolding. Your hand brushes mine, and 1,000 sensations seduce me cause I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. I will love you still. From the depths of my soul. It's beyond my control. I've waited so long to say this ta. If you're asking do I love you this much? I do. In my world, before you. Lived outside my emotions. Didn't know where I was going. Till that day I found you. How you opened my life. To a new paradise. In a world torn by change. Still with all of my heart. Till my dying day. Repeat chorus. If you're asking do I love you this much? I do. Oh, I do. Nang matapos ang kanta, nasa harapan na ni Malaya si Thoren. Hindi malaman ng dalaga kung bakit ganoon na lang ang kaba niyang nararamdaman habang nakikipagpalitan ng titig sa nobyo. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso, sa sobrang bilis nga ay para na siyang kinakapos ng hininga. Though Thoren, anas ni Malaya habang nakatitig sa nobyo na noon ay malapad ang pagkakangiti sa kanya. At first, I thought I would never love again. But you came, ani Thoren na buong pusong nakatitig sa nubya habang nagsasalita sa mikropono. Though Thoren, ano bang sinasabi mo? Kinakabahang tanong ni Malaya sa binata. Wala siyang ideya sa nangyayari ng mga sandaling iyon, pero para siyang hinahabol ng kabayo sa bilis ng tibok ng kanyang puso. I was hurt before, but you came into my life and healed those wounds. Ngayon, ayaw ko nang mawala ka pa sa akin, Malaya, madamdaming saad ni Thoren pagkatapos ay inabot sa kanya ang isang bangkos ng rosas. Tinanggap naman iyon ni Malaya kahit halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang nagwawalang puso. Matapos nyon, napasinghap si Malaya nang biglang lumuhad si Thoren sa kanyang harapan at ay lahad ang isang pulang kaita. Wala akong pakialam kung sino at kung ano ka pa, Malaya. Ang nais ko lang ay makasama ka habang buhay, puno ng emosyong saad pa ni Thoren na noon ay gumaralgal na ang tinig. Will you be my wife, Malaya Marasigan? Source: Lyric Find. Songwriters: Dan Hill, Keith Stigall. I Do Cherish You, lyrics karapatang-ari Universal Music. Publishing Group, Cobalt Music Publishing Limited. Kabanata 20. Will You Be My Wife, Malaya Marasigan. Pakiramdam ni Malaya ay nanlamig ang buo niyang katawan nang lubusang mag-sink in sa isipan niya ang alok na kasal ni Thoren. Pakiramdam din niya ay kinakapos siya ng hininga dahil sa labis na kabang nararamdamang dulot. Though Thoren. Iyon lang ang nasabi ni Malaya habang nakatingin sa nobyo. Hindi niya alam kung bakit sa halip na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, ay tensyon ang lumulukob sa kanya. Mistula din siyang natutuliro nang makitang ang lahat ng panauhin ay tila naghihintay din ng kanyang isasagot. Malaya, antag ni Thoren sa hindi niya pagkibo. Tumayo na rin ito mula sa pagkakaluhod at buong pag-aalala siyang pinagmasdan. May problema ba? Ginagap pa ng binata ang nanlalamig niyang mga palad. Sapat na ang pag-aalalang nakikita ni Malaya sa mukha ng nobyo para tuluyan siyang magbalik sa kamalayan, matapos niyon ay sunod-sunod siyang umiling. Hindi ko matatanggap ang inaalok mo, Thoren, mahinang sambit ni Malaya sa binata na ikinapatda nito. Ano ang ibig nung sabihin, Malaya? Naguguluhang tanong ni Thoren sa garalgal na tinig. Subalit sa halip na sagutin ng dalaga ang tanong na iyon, ay kumalas siya mula sa pagkakahawak ng nobyo at saka mabilis na tumakbo palayo sa naturang lugar. At kahit hirap man sa pagkilos dahil sa suot na gown at sa mataas na sandals ay hindi nagpatinag si Malaya. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo na animoy hinahabol siya ng multo. Hanggang sa namalaya na lang niyang nasa mini garden na siya na matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng likod bahay. May kadiliman ang parteng iyon dahil hindi nakabukas ang poste ng ilaw, pero sapat na upang makita ni Malaya ang nilalakaran. Tumawid siya sa pathway na yari sa kahoy kung saan sa magkabilang gilid niyon ay may mini fish pond, matapos ay naupo sa bench na inukit, matibay na kahoy. Subalit maya-maya lang,
nakarinig si Malaya ng kaluskos mula sa direksyon kung saan siya nanggaling kanina. Malaya. Kahit may kadiliman ang paligid, naaninang ng dalaga mula sa sinag ng buwan ang malungkot na mukha ng nobyo. Baka sa itsura nito ang matinding kabiguan at sakit habang nakatingin sa kanya. Malaya, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tanong ng lalaki na bakas sa tinig ang pait. Hindi kita maintindihan. I thought you loved me, pero ano ito? Ani Thorin na bakas sa mukha ang matinding sakit. Hindi matagalan ni Malaya na tingnan ang nobyo. Batid niyang nasasaktan ito ng mga sandaling iyon, pero wala siyang lakas upang pawiin iyon. Mahal niya si Thorin. Mahal na mahal. Kaya hindi niya hahayaan na matali ito sa kanya nang hindi nito nalalaman ang tunay niyang pagkatao. Nang gabing iyon, ipinasya na ni Malaya na aminin ang lahat sa nobyo. Inihanda na rin niya ang sarili sa maaaring mangyari sa oras na malaman nito ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Papatawarin mo ako, Thorin, pero hindi ko kayang tanggapin ang alok mo, nahihirapang wika ni Malaya sa nobyo. Sa narinig ay tila ito pinagsakloban ng langit at lupa. Napaluhod pa ito sa pathway habang puno ng hinanakit ang mga mata. Pero bakit? Ang sabi mo, mahal mo ako. Bakit mo ako sinasaktan, Malaya? Please tell me, pagmamakaawa pa ng binata, kasabay ng pagbuhos ng mga luha. Sa nakita ay pinawalan na rin ng dalaga ang luha na kanina pa nito pinipigilan. Alam ni Malaya na nasasaktan niya si Thorin subalit mas doble ang sakit para sa kanyang makita itong ganoon. Kaya noon din, pinahid din niya ang luha sa kanyang pisngi at tiningnan ang nobyo ng mataman. Pinilit din niyang patatagin ang sarili kahit pakiramdam niya ay para siyang kandilang unti-unting nauupos. Nagsinungaling ako sa inyo ni Thien. Hindi totoong wala na akong pamilya. Hindi rin ako napadpad dito sa Santo Cristo para maghanap ng trabaho tulad ng sinabi ko sa'yo. Napadpad ako rito dahil gusto kong tumakas, matapang na saad ng dalaga. Bakas ang gulat sa mukha ni Thorin nang marinig iyon. Tapos ay tumayo ito at inayos ang sarili. Ano ang ibig mong sabihin, Malaya? Kunot noong tanong nito. Pinilit naman ni Malaya na palakasin ang loob habang kaharap ang lalaking mahal niya. Buo na ang pasya niyang aminin dito ang lahat ng tungkol sa kanya. Mapatawad mo sana ako, mahal ko. Isa akong NPA. Kitang-kita ni Malaya kung paano napalitan ng matiim na tingin ang kanina'y nagtatanong na tingin ng nobyo. Nawala ang kaninang malambot na ekspresyon nito at napalitan ng matigas na anyo. What do you mean? Nasaktan man sa nakitang reaksyon ng lalaki, sinalubong pa rin niya ang matiim na titig nito. Lumaki at nagkaisip ako sa kasama ang mga NPA. Namuhay ako bilang NPA. Si Timothy, ang sundalong kinuha mo para bantayan ang hasyenda, minsan ko na rin siyang nakaharap, tuloy-tuloy na wika ni Malaya. Pinilit niyang patatagin ang sarili kahit para siyang mabubuwal dahil sa nababasang galit sa mga mata ng nobyo. Ngayon, handa mo pa rin ba akong pakasalan sa kabila ng mga nalaman mo? Subalit sa halip na sumagot ang lalaki, pakiramdam ni Malaya ay gumuho ang kanyang mundo nang walang sabi-sabing tinalikuran siya ng lalaki at basta na lang iwan. Hindi na rin niya kailangan pang alamin kung ano ang sagot ng nobyo. Dahil habang sinusundan niya ito ng tingin, alam niyang tapos na rin ang lahat sa pagitan nila. Mahal na mahal kita, Thorin. Maraming salamat sa lahat. Umagang-umaga nang humahanggos na nagtungo si Thien sa kwarto ng kanyang kuya Thorin. Sunod-sunod na katok pa muna ang ginawa niya sa pinto nito bago tuluyang makapasok. What are you doing here? Malamig na tanong ng kanyang kuya Thorin habang nakahiga ito sa headboard ng kama at nagbabasa ng libro. Ipinagtaka rin niyang makita na parang okay na okay lang ang kanyang kuya sa kabila ng hindi pagtanggap ni Malaya sa alok nitong kasal. Inaasahan din niyang maabutin niya ang nakatatandang kapatid na parang pinagsakloban ng langit at lupa, but she's wrong. Her brother looks really okay as if nothing happened last night. She also had no idea kung bakit nagkaganoon ang lahat. Ang alam niya, mahal ni Malaya ang kanyang kuya Thorin pero bakit hindi nito tinanggap ang alok na kasal? At bakit nang puntahan niya si Malaya sa kwarto nito ay wala ito? Maging ang gamit nito. Kuya, what happened?
Bakit umalis si Malaya? Nag-away ba kayo? Puno ng pagtatakang tanong ni Thaian sa nakatatandang kapatid na noon ay parang walang nangyari kung umasta. Kitang-kita naman niya ang pagkagulat na rumihistro sa mukha nito pero mabilis din iyong naglaho at napalitan ng blangkong tingin. Tapos ay binitiwan nito ang librong binabasa at hinarap siya. She lied to us, Thaian. Wow, what do you mean, kuya? Clueless na tanong ng dalaga sa nakatatandang kapatid. Wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Isa siyang NPA, anak siya ng NPA. At kaya siya nandito sa Santo Cristo dahil tumakas siya. Napasinghap si Thaian at nanlaki ang mga mata dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Oo nga't ramdam niyang may inililihim ang babae, pero hindi niya akalain na ang pagiging NPA pala nito. Hayaan na rin natin siya kung gusto niyang umalis. Ganon yata talaga kapag pinalaki ng mga tulisan, hindi mapirmi sa kinaroroonan, malamig at walang emosyong dagdag pa ni Thoren sa kamuling ibinalik ang tingin sa binabasang libro. But, kuya, hindi mo na ba mahal si Malaya dahil sa nalaman mo? I thought, tanggap mo siya. Tanong ni Thaian nang makabawi sa pagkagulat. Naiinis kasi siyang makita ang kanyang kuya Thoren na parang wala itong pakialam kay Malaya gayong alam niya kung gaano nito kamahal ang babae. Well, wala namang siyang pakialam kung NPA man si Malaya o kahit anak pa ng isang kriminal. Noong mga panahon na nakasama niya ito, sapat na ang naramdaman niyang mabuti itong tao. Sandaling namayani ang katahimikan sa magkapatid nang tumayo si Thoren mula sa kama at tinungo ang salaming bintana na bahagyang nakabukas. Humarap ang lalaki roon habang nakapamulsa. Hindi na mahalaga kung mahal ko siya o hindi, Thaian. Ang importante sa akin, mahanap ang mga kasamahan niya. Malakas ang kutob kung ang kasamahan niyang NPA ang sumugod sa hasyenda at pumatay kina mama at papa. Pero, kuya, wala nang pero-pero, Thaian, ani Thoren na bahagyang tumaas ang timbre ng boses, matapos ay hinarap siya. Alalahanin mong matagal nating hinintay na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang natin. And if this is the right time, hindi ko na ito sasayangin pa, matigas na saad ni Thoren pagkatapos ay tumalikod na at lumabas ng sariling silid.